Hello SSS members! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko, pero itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, "Good eve po ma'am. Tanong lang po, nadisgrasya kasi asawa ko sa motor habang naghanap buhay. Miyembro po siya ng SSS simula 2017. May makukuha po ba siyang assistance, madam?" Okay, kapag ikaw po ay isang SSS member at nadisgrasya po kayo, na-accident kayo, ito po yung mga possible benefits, mga posibleng benepisyo na makukuha po natin sa SSS. Pero depende po ito sa case nyo ha. Depende po ito sa records nyo. Number 1, sickness benefits. Minimum of 4 days and maximum of 120 days in 1 calendar year. Dapat po, meron po kayong contributions. May mga contributions ang inyong 12-month period bago ang semester ng inyong sickness or ng inyong injury. Halimbawa, kung nadisgrasya kayo or na-accident kayo nitong January 2026, ang inyong semester ay October 2025 to March 2026. Ang sabi dito sa SSS, dapat may contributions ang inyong 12-month period bago ang semester. Ito po yung 12-month period mo. Ang iyong 12-month period ay from October 2024 to September 2025. Ito dapat yung may mga contributions ka nang hindi bababa sa 3 months. Dahil dito sa 12 months period na to, from October 2024 to September 2025, kukuha po dyan si SSS ng maximum of 6 months contributions na may mga pinakamataas na contributions mo. At yun ang kukumputan nila, yun ang makukuha mong sickness benefits. Kung ikaw po ay employed at nagkasakit kayo or nadisgrasya kayo na injured, meron po kayong 5 days from the date na na-injured kayo or nagkasakit kayo para ma-notify nyo po ang iyong employer. Si employer mo naman merong 5 days para mag-submit ng sickness notification kay SSS. Dapat hindi po kayo ma-late dyan dahil pag late na yan, madi-deny po yan ni SSS. Kapag ikaw naman ay voluntary or self-employed, meron lang tayong within 5 days, dapat mag-submit na tayo ng ating sickness application kay SSS. Kapag ikaw ay employed, si employer mo po ang mag-apply niyan ha. Dahil i-advance po ni employer yung sickness benefits mo. Kapag ikaw naman ay voluntary or self-employed, mag-a-apply ka po sa iyong SSS online account. Kung gusto nyo ng tutorial video paano mag-apply ng sickness benefits sa SSS online account, meron po akong separate video. Just comment below guys, i-reply ko yung comment. I-reply ko sa comment yung link ng video. Okay, number 2 na makukuha kay SSS, posibleng makuha kay SSS, ay ang easy benefits. So, bukod sa sickness benefits, may makukuha kayong easy benefits. Kapag ikaw ay employed at ang iyong illness, ang iyong sickness or iyong injury ay work-related po. Kapag work-related, may makukuha ka rin po sa easy benefits bukod sa sickness benefits. Kapag ikaw naman ay voluntary or employed, wala kasi tayong easy contributions. So, wala rin kayong makukuha sa easy. Pero sa mga self-employed naman natin, meron yan silang easy contributions. So, may makukuha din sila sa easy benefits. Nagigets nyo po? Basta pag sa easy benefits po, dapat yan po ay work-related at meron tayong contributions din sa easy. Alright, number 3 na posibleng ma-avail po natin sa SSS ay ang disability benefits. So, pwede po itong lump sum, pwedeng pensyon. So, depende po sa case ng member. At dito po sa disability benefits na to, ang doktor lang po ni SSS ang makakapag-evaluate ng medical records nyo kung pasok po kayo sa disability. So, lalo na itong sa nag-comment, sabi na disgrasya sa motor, no, hindi natin alam anong nangyari sa kanya. Mag-avail kayo sa sickness benefits, and after nyo po sa sickness benefits, mag-avail kayo sa disability. At kung meron siyang easy, no, kapag employed siya, so makaka-avail din po siya sa easy. Kaya ganito po ka-importante guys ang SSS sa ating mga members, lalong-lalo na po yung mga trabaho nila na high risk, no, risky. Katulad na lang ng mga riders natin, mga nasa kalsada araw-araw, no? Sana po yung mga riders natin, kahit ano man yung trabaho nyo guys, sana meron po kayong SSS contributions. Dahil ang risky po ng trabaho nyo everyday.
malapit kayo sa disgrasya. Kaya whatever happen, kung anumang mangyari sa inyo guys, may maa-avail kayo sa SSS. Lalong-lalo na yung disability, oh. Diba? Disability. Kung pasok kayo sa pension guys, magpe-pension kayo with SSS. Kaya sana, doon po sa mga nanonood ngayon na may kakilala kayo na yung trabaho nila mga riders at hindi po sila member ng SSS, sana po i-convince nyo sila na magpa-member sa SSS para din po sa kanila yun. Baka, ang iba kasi dito guys, ayaw mag-SSS. Kulang lang kasi sila sa kaalaman, kulang sa knowledge. Hindi nila nakikita kung gaano kahalaga in the future sa SSS, no? Kumbaga yung nakita lang nila, yung ito lang, yung araw lang na to. Hindi nila naisip, kinabukasan, baka may mangyari sa akin sa daan, lalo na yung trabaho ko kung napaka-risky, no? So kung ano mang mangyari sa akin, may makukuha ko sa SSS. So sana sa ating mga riders na nanonood po ng video ko ngayon, kumuha po kayo ng SSS guys. Kapag wala pa kayong SSS, magpa-member na po kayo. Kahit pinakamababa lang na contributions, okay lang yon. Ang pinaka-importante, meron kayong retirement ba? Okay? SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.